So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Nieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the continuation of our series which is Paano Lumalim sa Biblia. So, our topic is all about, or our concept is all about New Covenant Community. So, ang New Covenant community ay tumutukoy sa iglesia o sa bayan ng Diyos, ang mga tinubos ni Kristo at namumuhay sa ilalim ng bagong tipan na itinatag sa kanyang dugo. So ito ang katuparan ng pangako ng Diyos na isusulat ng kanyang kautusan sa puso ng kanyang bayan at mananahan siya sa kanila sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So ngayon dadako na tayo sa ating Bible readings, and our Bible reading is all about John chapter 13 verse 34 and 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paanong minahal ko kayo, gayon din naman magmahalan kayo sa isa't isa. Sa ganito, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is Jesus community is built on love. So yung tunay na tanda ng pagiging alagad ni Jesus Christ ay ang pag-ibig sa isa't isa. Ang bagong tipan ay hindi lang tungkol sa personal na kaligtasan, kundi isang pamayanang puspos ng pagmamahalan. So makikita ito sa 1 chapter 13 verse 34 to 35. Second is Jesus' love conquers the world. So sa mundo na puno ng galit, kasakiman at pag-iganti is pinapakita ni Jesus Christ na ang tunay na tagumpay ay nasa pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig ang bumabago sa mundo at sa ating mga puso. So makikita ito sa 1 chapter 15 verse 12 to 17 and verse 1 chapter 4 verse 7 to 12. Last teaching is Jesus' marching army is bound for victory. So ang iglesia ay hindi isang mahina at talo ng grupo, kundi isang hukbo ng pag-ibig na nakakatakdang manaig sa kasamaan ng mundo. So yung ang tagumpay ng iglesia ay hindi sa dahas kundi sa pag-ibig. So makikita to sa Ephesians chapter 5 verse 1 and 2 and 1 Pedro chapter 4 verse 8. So ngayon dadako na tayo sa ating application. So yung first application is choose the hardest path, which is love. Madali ang alam naman natin na madali ang gumanti at magtanim ng galit, pero pinakamahirap or yung tunay na lakas ay ang umibig kahit na mahirap. Alam naman natin na ang pag-ibig is sobrang hirap, lalo na kung alam natin na yung isang tao ay nagkasala sa atin ng sobra. Mahihirapan tayo, pero kung matututo tayo magpatawad is matututo din tayong mahalin siya. So makikita niyo sa Lucas chapter 6 verse 27-36. Second is choose to love in order to win God's approval. So yung tunay na pagsunod kay Kristo Jesus ay makikita sa ating pag-ibig sa iba, hindi sa relihiyosong gawain, kundi sa ating relasyon sa kapwa. So makikita ito sa 1 chapter 3 verse 16 to 18. Last application is choose the path of Christ, loving the unlovable. So, sino ang mahirap mahalin sa buhay mo? Iyon ang mismong tao na tinatawag kang ibigin. Ang tunay na Kristyano ay nagmamahal hindi lang sa karapat-dapat kundi lalo na sa hindi kaibig-ibig. So, makikita sa Mateo chapter 5 verse 46 and Roma chapter 12 verse 10. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about who do you need to show love to right now? Isang taong nakaaway mo ba? Or isang taong hindi nagpapakita ng pagmamahal sa'yo? O isang taong nangangailangan ng gabay, habag o tulong? Para sa akin is, lahat kailangan natin bigyan ng pag-ibig o pagmamahal. Kasi, katulad nga sinabi ni Jesus Christ na kung siya is nagmamahal, dapat sinusuklian din natin yung pagmamahal niya, which is yung pagbabahagi ng pagmamahal natin sa iba. So, kasi yung pag-ibig kasi is pinapakita ni Jesus Christ ay hindi batay sa kung sino ang karapat-dapat, kundi sa kung sino ang nangangailangan nito.